Hello guys, I'm Mark and this is House Pasalo series. This video is made to guide you on your processing of your House Pasalo through Pag-ibig. Ano nga ba ang dapat ihanda o i-consider sa pagkuha ng House Pasalo through Pag-ibig? Una ay budget. Unang-unang dapat ihanda sa pagkuha ng House Pasalo ay ang budget o pera. Saan nga ba natin gagastusin ang mga ito? Una, pagbabayad ng napag-usapang presyo ng property buyer at seller. Pangalawa, pamasahe sa pag-aasikaso. Kasama ito sa budget natin dahil sa mga pabalik-balik na aasikasuhin sa mga government offices. Pangatlo, mga documents na kailangan ipagawa sa attorney. Pang-apat, mga documents na kailangang bayaran at kunin sa mga government offices gaya ng BIR, munisipyo at Pag-ibig Fund. Pangalawa, time. Isa din sa mga dapat i-consider kung kukuha ng House Pasalo ay ang oras. Dahil sa dami ng mga documents na dapat asikasuhin, talagang maglalaan tayo ng mahabang panahon sa pag-aantay at pagpoproseso. Lalo kung ikaw ang principal buyer, hindi maiiwasan na ikaw ay gumamit ng leave sa iyong trabaho upang mag-asikaso at pumirma sa mga kailangang dokumento. Pangatlo, mahabang pasensya. Kailangan ng mahabang pasensya dahil literal na waiting game ang pag-aasikaso ng mga documents, lalo na sa mga government offices. Dapat ay magbaon tayo ng mahabang pasensya dahil sa pabalik-balik at madaming documents na dapat ipagawa at asikasuhin. Kasama na dyan ang pagpila at pag-aantay ng matagal bago tayo makapagproseso. Paalala, ako po ay hindi isang housing agent o pag-ibig staff. Ang videong ito ay guide lamang base sa aking karanasan habang nagpoproseso ng House Pasalo. On my next video, ipapaliwanag ko naman ang mga requirements ni Pag-ibig sa pag-acquire ng House Pasalo.